Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So, ang pag-uusapan natin ngayon, no, trending to sa social media. Kailangan nga ba ng babae ang mga lalaki? Kaya already ka na hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy, shake a kill, ako 10 toes down. Grabe pare, sobrang init ngayon, no? Ibang klase, parang free trial tayo sa impyerno pare. Kaya pare, kung sobrang init ngayon, no? Alam ko medyo pawis-pawisin tayo niyan, hindi maiwasan yung body odor. So para matulungan kayo sa init pare, meron tayong Seduce Deo Spray. Okay, sobrang effective nito. Ito rin ang ginagamit ko pang araw-araw. Siyempre. Kung nahirapan kayo humanap ng deodorant ninyo, lagi pa rin kayo nagpapawis, pare, baka makatulong to sa inyo. Available sa Shopee natin. Link nasa description. Okay mga bro, so ito pag-uusapan natin, no? Shout out sa Black Cookies Production, no? Kanila tong video na magre-react tayo. Kung saan in-interview nila yung mga babae, mga random na babae, mga random na lalaki, at tinanong sila kung kailangan ba nilang mabuhay na wala yung opposite sex nila. Okay? Sinabi sa akin ng isang follower ko na gawa mo daw ng video to. So, tara, gawa natin. Tignan natin pare kung ano ba yung sinabi ng both sides, no? Okay, so unahin muna natin yung mga babae. Let's go. Kaya bang mabuhay ng babae na walang lalaki? Oh, yeah. Hindi naman yung basic necessity. Kasi kaya rin naman namin gawin yung mga... So, ang tanong dito pare, no, para maging klaro tayo, kaya bang mabuhay ng babae ng walang lalaki? Okay, this is a general question pare, in general to, no? So, nung nakita ko yung question, sa akin ang naisip ko kagad in general. Okay? Kailangan mo ba ng babae in general sa buhay mo? Di ba? Kaya bang mabuhay ng babae nang walang lalaki? Oo naman. Hindi naman yung basic necessity. Yes, so yeah. Ba't sa tingin nyo na kaya nyo mabuhay na walang lalaki? Again, hindi na siya basic necessity. So parang... Piliki pagkain. I feel like balance ng emotional and practicality like with women. So I feel like even without, Hindi ko siya kailangan. Ano daw? In balance daw of emotional and practicality, hindi daw kailangan. Again, hindi nag-iisip tong mga to. React first, no? React first before, speaking first before thinking. That's what most women do. Girls, I'm sorry, pero durug na durug kayo dito. Minsan ganito talaga kayo. Nagja-jump to conclusion kayo kaagad ng walang logical na pinag-iisip. Okay? Emotional and practicality, hindi, sabi niya, no? Kaya daw hindi kailangan ng lalaki. Diba? Ano yun? Anong sense dun? Dapat kasi itong mga nag-i-interview sila tropa, no? No hate, pare. Dapat tanungin ninyo, anong ibig mo sabihin dun? Diba? Anong ibig mo sabihin? Kasi marami kasi sa atin, no? Lalo ng mga ganitong klase mga interview. Basta kung anong unang pumasok sa isip nila na magmumukha silang cool, umumukha silang maangas, bibitawan nila agad yan without even thinking kung anong nasa likod ng sagot nila. No? So I think pag tinanong mo, ano ibig sabihin mo dun? Hindi niya may explain yun. No? Emotional daw at saka practicality, kaya daw niya. Diba? Again, practicality ba pinag-uusapan ninyo? O sabi, commute. O, yung pag-commute nyo, yung pag basura-wise, sinong kumukuha ng nagpipick up ng mga basura ninyo? Practicality, yung mga nag-aayos ng mga, yan, kunyari, yan, hinahawakan nila, ito, yung poste na sino ang nagtayo niyan? Hindi babae yan, for sure. Okay? So, again, hindi nag-iisip tong mga to. Di ba? Just because I'm very much focused on my career. If papipiliin ako, if love life or career, siguro career with love life. Sa tingin mo, Okay. Si girl medyo nasa gitna, yun, may logic sa answer niya. Sabi niya, career or love life, di ba? Pag sinabi mo yun, again, dun na mawawala yung question na kaya mo bang mabuhay ng walang lalaki. Kasi sabihin mo na, career-wise, hindi mo na kailangan talaga ng lalaki. And that's true. Di ba? Kung focus ka sa career mo, that's good. Di ba? Hindi mo talaga kailangan ng lalaki doon, di ba?
Pero kasi general yung sagot dito, kailangan kinaklaro din nila tropa, no? Kung ano yung question nila. Teka, dapat ganun. Teka, kaya mo bang mabuhay? Di ba? Di ba? Gaganon, ipupush nyo yung question, pare. So, kasi marami dito, mga nagpapaka-strong independent kasi, no, sagot lang bigla, hindi nag-iisip. Ano yung mga asset ng mga lalaki Na makatutulong sa inyo. I said na it's a balance of emotional and practicality with women, but sometimes you tend to be emotional and they maintain the balance too, in a way. Scientifically siguro yung making human life. Physical work. Ako personally, meron akong limitation when it comes to physical work. may papabuhat ka ba sa akin? Gusto ko yung sagot ni ate. Shoutout sa'yo, ate, na nandun sa gitna. No? Doon pa lang, wala nang kwenta yung mga sagot ng ibang babae. Kasi, yun na yun eh. Di ba? In general kasi pare, di ba? In general ang tanong kasi rito. No? Kaya mo bang mabuhay ng walang lalaki? Walang sinabing situation. So, dapat doon pa lang, it's a yes kagad ang sagot nila doon. Pero, yun nga, hinimay ng mga babae, like, sinabi nila, physical work, yes, kailangan mo ng lalaki, which is yes. Di ba? Totoo yun. Lahat ng mga tinayo dito, lahat ng mga nandito, lalaki may gawa niyan. Okay? Kaya, alam ko maraming girls dyan na magsasabi na, bakit mo laging binabanggit yan? No? Bakit mo laging binabanggit? Kasi, kaya namin to isinusumbat sa inyo. Kasi lagi ninyong bukang bibig na hindi nyo kailangan ng lalaki. Walang kahit kailan nagbanggit na ito. Never ever na isinumbat ng mga lalaki to in history. Ngayon lang, nung sumikat yung paing feminism na yan na pinapamukha na hindi kami kailangan. Pero sa totoo, in reality tayo, wala tayo sa, di ba? Kailangan nyo eh. May physical work, sabi niya. Sabi naman ni girl, okay din yung sagot niya. Although, nung una, hindi siya nag-make sense. Sabi niya, nagbabalance. Yes, kasi most of the time, guys, lalo na yung mga marurunong na lalaki, logical kami, practical kami mag-isip. So, pagka nagpapanik kayong ganyan, magbibigay kami ng suggestion na logical, ito gawin mo. Biglang tatahimik na kayo, kakalma na kayo kasi binigyan na kayo ng logical na sagot. Kasi may way pala, hindi lang basta emotion. Di ba, yun naman sa relationship, kaya ang ganda sa relationship kasi nakikita nyo dun yung dynamics ng relationship. Na kung hindi mo alam, kung puro ka nonsense pinag-iisip, malamang sa malamang, wala ka kasing magandang role model na lalaki. Wala kang naging malupit na lalaki sa buhay mo. Kaya, ito yung mga nasasagot ninyo. Di ba? Kaya bang mabuhay ng babae na walang lalaki? Depende. Bakit depende? Kaya naman kasi nga, di ba may mga tumatanda single. Pero depende din kasi sa future naman, kailangan mo rin naman ng lalaking mag-care sa'yo. But solid yung kaya mo, ma'am. Magaling lang sila sa umpisa. They like you but they can pursue you. Sa tingin niyo sa lipunan in general, wala positive ba sa lalaki? O meron? Meron naman. Meron naman. Kaya, Bibigay sa'yo yung anak ba? agree ka ba doon, ma'am? Kaya ako din bumili ng bata. Ay! Pwede pag-ampon. Yun mo, mga sagot ni girl pang lang chismisan Kaya umuwi nga bata. Yung binili mong bata, gawa rin ng lalaki yun Di ba? Sa mga to. Tama din. Sana naman marunong pa kayo manlito. Kung nalalagay na lang nalalagay yung lalaki, ay babae sa situationship. Ligaw. Ang situationship. Friends lang kayo, pero kumikis, sabi Dapat pala sakto, may friend kami na naglabas ng kanta sa Sound Situationship ang title. Check nyo sa Spotify. Kaya bang mabuhay ng babae na walang lalaki? I think kaya po. I'm proud kasi karamihan ngayon ng girls are strong and independent and I am working. I have my family with me. So I guess I can live without a man by my side. But of course, life will be happier. Siyempre, pag nahanap ka ng tamang partner. Alright? Again, they're answering the question relationship-wise Okay, kailangan klaruin nila tropa na sa relationship-wise, yes, I think you can live without a man, di ba? Pareho rin pagka lalaki, pagka relationship, pwede rin, di ba? Nandun na yung yung parang urong-sulong na sagot na pwede, pero sabi nga niya, mas masaya nga pag meron, di ba? So again, girls are answering the question in situation, relationship-wise hindi yung in general, which is siguro may hindi lang klaro yung pagkakatanong. Thank you. Hindi ko kaya dito. Kasi
Kasi kaya rin naman namin gawin yung mga kaya gawin ng mga lalaki. Katulad na? Magbuhat mo magbigas. Ano ba sa tingin mo natutulong ng lalaki sa... Kaya daw ni girl magbuhat ng mabibigat. Anong mabibigat ba yan, girl? Lipunan? For me, it's not just really gender-based na gaya. Yung lifetime partnership, yung magandang maambag niya sana sa life ko. Same as girls. Para sa naman tayo may equal rights, may equal na kakayahan gawin. Eh ano naman, ang mga ambag ng lalaki sa inyo? Siyempre, mas masaya magkakaroon ng lifetime partner, pero hindi nga necessity. Wala kasang maisip. Kasi kaya Fresh ba? Again, diba? Hindi siya necessity in relationship wise. Yun yung lagi nilang sinasagot dito. They're not focusing on that yung question natin na kaya bang mabuhay ng babae ng walang lalaki? General kasi yung tanong eh. Diba? So, again, yun yung inaano nila. Pwede mo sagutin na happiness, pero makukuha mo rin siya with the people around you. So, hindi ko masabi na happiness. Pero syempre, iba yung pakiramdam na may taong nakatutok sa'yo. Yung alam mo na at the end of the day, someone's really concerned about you. Eh, ikaw yung pipiliin? Oo, sana. Pwede mo ba pinili? Kaya ba? Diba? Kung na-gets nyo yung ano doon, girls are always like this eh. Lalo na pagkabata pa talaga. Diba? Napapanood natin yan sa mga nagre-react tayo, diba pre? Pagka nasa young age pa talaga sila, they're carefree talaga mga girls. So, they're always live in the moment lang eh. No? Hindi sila nagtutingin sa future. Kaya lagi nilang iniisip dahil single sila, kasama pa nila yung mga friends nila, nakapagala pa sila. Sasabihin nila, hindi ko kailangan ng like kasi I get happiness from other people. Again, that's talking in present-wise, di ba? In a present perspective. Pero pag, isipin mo pare, pagtanda ng mga tao, lahat na yun, kumukonti na yung mga tropa mo, lahat na nagkakaroon ng ka-relationship kasi nare-realize na kailangan ng ka-relationship. Anong nangyayari doon sa mga single na babae na, sabi natin, kaya nga nilang maging single, anong nangyayari sa kanila? Di ba? They get bitter eh. Di ba? Pilit nilang itatago yan. Itatago nila yan. Pero may negative impact yan sa mga single na babae. Di ba? Nakikita ninyo na sa mga nasa workforce dyan, nasa company. Pansinin ninyo yung mga boss ninyong babae na single. Yan yung madalas na toxic. Di ba? Kasi yan yung isang negative impact ng walang ka-relationship ng tumatanda eh. Kaya mo. No, kaya yan, no doubt. Kaya yan. Pero may negative impact yan sa bawat isa. No? Sa babae, kitang-kita yan. Yung mga nagiging bitter, mainitin ulo. Di ba? Minsan nga, inaasar na sa mga office na parang mag-date, ipa-date mo nyo na nga yan. Di ba? So, yun. Buhay ng babae ng walang lalaki. Kaya po. Kaya naman po. Hindi naman po porket may partner, kailangan po sa buhay. Siyempre may individuality naman po tayo. Hindi naman po nakadepende sa ibang tao. Basta dentistry student, kahit walang lalaki, okay lang. Busy kami. Gano'n ba ka-busy ang ano nyo? Sabi niya, again, puro relationship wise to uusapan nila, no? Yung mga sagot nila. Tanong ko dito kay ate, paano ka nakapunta diyan sa Paano ka nakapunta diyan sa opisina mo, di ba? Babae ba naghatid sa iyo? Hindi. Puro sure ako lalaki ang naghatid sa iyo. May bayad sila, yes. Pero mas marami kasi talagang lalaki ang mga drivers, di ba? Kasi ayaw ng babae yan madalas eh. Di ba? Mas gusto nila yung office work, di ba? So, alis na ako. Busy naman. Ano naman sa tingin niyo yung tulong ng kalalakihan sa lipunan? Sa panahon ngayon, parang wala naman na sa gender. Tsaka pwede naman po magpatulong sa friends na girls na mas strong sa capacity mo. Tignan mo. Hindi na nag-iisip na naman tong babae. Ano daw ang natutulong ng lalaki sa lipunan? Sabi niya, pwede ka daw mag-ask ng tulong sa friends mo. Pwede ka daw mag-ask ng tulong, di ba? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, para, di ba, napatunayan na naman yung sinabi ko na pag mga bata talaga yung mga girls, no, nakapokus yan sila sa present. No? Sa present lang yan sila nakafocus.
Dahil nga ngayon, marami silang tropa, happy sila, ganyan. They don't need, nasa ano nila is, hindi ko kailangan ng laki, marami akong friends eh. Now, tignan natin yung sagot mo, kung magbabago yan, pag medyo nagka-edad ka na. Hindi naman sa edad, kahit mga, siguro pagkatapos mo gumraduate, di ba? Kung saan, bawas na yung friends mo, wala ka ng mga friends mo dahil, nagkaka-relationship na rin, hindi sila katulad mo mag-isip, di ba? So, tignan na lang natin kung ganyan pa rin yung masasabi mo, di ba? Paano yung pakiramdam na may nag-chat sa'yo? Kumain ka na ba? Hindi ko masagot kasi yung priority ko iba. Parang iba lang walang kulang sa akin kahit na wala pong Kahit walang boy. Maraming salamat sa inyo. Alam ko na. Kasi single kayo. Walang nanliligaw sa inyo, kaya ganyan yung mga sagot ninyo. Huli, di ba? So, ayun yung mga girls, pare. No? Dami ko nasabi doon kasi dito maraming, kung makikita ninyo yung comment section nito, maraming negative comments dito, mga pare. Okay? So alam ko na kung bakit. Kasi hindi nagmi-make sense yung ibang sagot na ito. So, dun sa nakasalamin sa gitna kanina, no? Kung sino ka man, shoutout sa'yo. Ikaw yung pinaka logical magsumagot dito sa out of all this. May mga magagandang sagot din, no? Pero in general talaga, yung tinitignan ko kasi dito yung tanong eh. 'Di ba? Kung ano yung tanong, yun yung sagot mo dapat. So siya yung sumagot based dun sa tanong. 'Di ba? Sabi niya, physical wise, kailangan natin mga lalaki kasi yun naman talaga in general eh. 'Di ba? Maraming pag physical work, lahat ng sa physical work pa lang na word, pare, ang dami ng saop niyan. Everything runs in a physical work. Lahat ng gumagana diyan, lahat ng inaayos diyan. Physical work ang kailangan dun. And lalaki, most of the time, ang may kayang gawin yun. Oh, di ba? So, again, kung sino man yung girl na yun, shoutout sa'yo. Maganda yung mga sagot mo, no? So, ngayon, tignan naman natin yung mga lalaki. Kaya bang mabuhay ng lalaki na walang babae? Ibang ligaya talaga nabibigay nito. Hotdog party! One of the most important thing in life is yung women. Kahit may mga toyo sila, no? Tingin nyo, kaya ba ng lalaking mabuhay nang walang babae? Oo, bakit siya? Basta Pag nahanap nyo na yung tamang babae para sa inyo, hindi nyo nakakayanin mabuhay nang wala siya. Medyo simpang mga sagutan ni tropa, no? Pero nakahanap ng babaeng sabi in my term, no, dito sa videos ko, traditional na babae, which is mahirap nang mahanap sa kalagayan ngayon, di ba? Nakita nga natin yung mga sagot ng mga babae kanina, di ba? Random yun, pre. No. May nakita ba yung wifey material ang sagot doon, di ba? Meron pala yung isa, yung nakasalamin, ang ganda ng sagot. So, pwede. Di ba? Isa lang, out of sa dami-dami, isa lang ang napili nating wifey. Di ba? So, di ba sabi ko nga sa inyo, pagka nakita kayo ng traditional na babae, mahirap nang makita yan. Di ba? Hanggat maaari, sunggabin nyo na. No? Kasi, sa panahon ngayon, bro, mas maraming 3 o 4, no, kaysa sa mga wifey, pare. Ako yung kikis ko ngayon to. Kaya bang mabuhay ng lalaki na walang babae? Sa akin po, perception ko, meron kasi akong girlfriend ngayon. Kaya mas okay kung meron kang katawang sa buhay. Kung single ka, ganyan kaya yung perspective mo? Sa akin, sir, bata pa lang ako. Gusto ko na rin bumuo ng pamilya. Bata pa lang, gano'n ka bata? Mga kakapanganak. Ate, joke. Iba to? Ano bang tingin mo na itutulong ng babae sa mga lalaki? Mga rin, advice sa buhay. Ganyan. Anong nagagawa ng mga babae sa halipunan natin? Lagi silang tawa. Kaya ba? Pa-joke yung ni tropa, no? Lagi silang tama, which is reklamo ng mga kalalakihan yan na laging tama pagka hindi ka marunong maglakad ng babae, pare. Pag susupot-supot ka, lagi talaga silang tama. Pero, ang ganda nung sagot niya, no? Sobrang humble lang nung sagot ni pare. Sabi niya, ang sabi doon, kung single ka ba daw, sabi, di ba? Kung single ka, yan pa rin ba yung opinion mo? Sabi niya doon sa... Kasi sabi niya, kailangan nga doon ng babae, di ba? Ganyan. Ang sabi niya, yes, no, bata pa lang daw siya, gusto niya na magkapamilya, which is true. Di ba? Tayong mga kalalakihan, kaya nanliligaw tayo agad nung mga bata pa lang tayo, namumroblema na tayo paano mag-approach sa babae. Kasi nandun yung instinct natin na parang, di ba? Hindi naman sa technique, hindi naman pamilya kaagad, no? Pero gusto natin magka-relationship agad eh. Di ba? And
magiging honest tayo. Ganun talaga. No? Maski ako, kaya nga ako nagsasabi sa inyo kung paano mag-approach. Diba? Kasi yung instinct natin na magka-relationship, di ba? Masarap may chicks, masarap may babae. Di ba? Hindi tayo, kahit physically, no, wala na tayong kailangan na kaya nating bumuhat dyan ng mga kung ano-ano. Pero, yung nature natin, hindi natin nilalabanan. Yung nature natin talagang ini-embrace pa rin natin na kailangan natin ng girls. Kaya uma-approach tayo sa kanila. Yun yung nakita ko sa sagot ni pare na humble lang, di ba? Which is true, di ba? So, tignan pa natin dito. Mapagkukumpara nyo umpisa pa lang pare, mapagkukumpara nyo kaagad yung mga sagot eh. Anong nagagawa ng mga babae sa alipunan natin? Lagi silang tawa. Kaya bang mabuhay ng isang lalaki nang walang babae? Kaya naman. Bakit sir? Choice mo naman yun eh. Gusto mo mabuhay mag-isa. Mabuhay ka. Basta meron kang primary na yung mga fundamentals na kailangan na isang tao para mabuhay. Fundament. So, ayun. Sinabi ni pare, mali din pagkakaintindi ni pare, no? Ang question kasi, tingnan mo, hindi tayo bias dito, no? Pag nakakita ako ng supot talaga. Ang tanong, kaya bang mabuhay ng lalaki nang walang babae? Sabi niya, kaya mo namang mabuhay ng mag-isa, 'di ba? Again, ang question dito general pare. 'Di ba? Ako, honest ako, yes, kailangan natin lalo na pag lalaki ka na meron kang gustong may legacy ka na gustong gawin, no? Gusto mo magkaroon ng anak para mapagpatuloy yung legacy mo, pare, 'di ba? Yung mga mayayaman gusto magkaanak kasi sila magmamana ng mga karya nila, iaano yung mga ganong shit, no? So, again, pare, mali ka dun, no? Kailangan natin ng babae, bro. Unang-una ako sasagot, ha. Bakit? Tayo, pare, mga lalaki, masyado tayong go-getter, eh. Minsan, mabigat tayo sa sarili natin pag hindi natin nakukuha yung isang bagay, no? Yan yung na-experience ko rin sa relationship ko. Laging, ganito, pagka nahirapan ako. At yung wife ko, no, siya yung nagbibigay ng peace, 'di ba? Magpapakalma sa akin, which is yun talaga ang purpose ng babae, kaya kailangan natin yun, bro, no? Pagka lalo na yung lalaki ka na may pangarap ka sa buhay, gusto mong yumaman, ganyan, yung babae yung magpapakalma sa'yo para okay, nag-fail ako, papakalmahin, ganyan, peace, ganyan, bublowjabin ka, ganyan. Pampakalma. Na joke lang. So, 'di ba? Tapos ready ka ulit, may lakas ka ulit, no? So, yun yung perspective ko dyan, pare. Hindi ako, kahit nagtuturo ako ng mga malalakas na mindset dito, real talk lang, no? In general kasi ang question dito, pare. Okay? In general, eh. Kaya mo bang mabuhay, eh? Diba? General yun, eh. Mental tayo, napasok tayo sa science. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Ayan. Oo, kasi ginawa ng Diyos yung lalaki, tapos ginawa ng Diyos ng babae. Ibig sabihin, kailangan din umalis sa island. Sa iba naman perspective, hindi. Kasi masaya na sila lang. Ano ba ang natutulong ng babae sa lalaki? Gaya rin sila sa atin. Siyempre, para magkakulay yung mundo natin, kailangan natin sila. Kakakulay yan, eh, no? Diba? Again, dito mo maiisip, pare, di ba? Laging binabanggit ng mga babae pagka nag-break sila ng mga lalaki. Lagi nilang comment sa mga exes nila or lagi nilang komento sa mga lalaki in general. Ego, narcissist, ano pa lagi, di ba? Pagka, lagi natin naririnig sa babae, mga lalaki, mga ano yan eh. Ma-pride, ano pa ba yun? Narcissist nga, malaki ang ego. Pero, nakikita nyo ba yung pagiging narcissist, ma-pride, ma-ego ng mga sagot ng lalaki dito? Nakikita nyo ba yan, pre? Hindi eh. Yung pagiging narcissist, ma-pride, ma-ego, mas nakita ko pa dun sa mga sagot ng babae kanina. No? So, again, mapapatunayan na naman dito na pagka mga babae pinagsasabi nila narcissist yung mga exes nila, malamang sa malamang, siya ang problema niyan, hindi yung lalaki, pare. Sinasabi niya lang yan para, alam mo na, ganyan mga babae for chismis purposes, eh. Sir, di ba? Ano yung tingin mo nakakatulong? Ibang ligaya talaga nabibigay niyo. Mami. Ligaya. Lilinawin natin, anong klase mga ligaya? Nadaling ka sa langit. Ayan. Hindi kasi siyempre pagpagod ka na, lalo na galing kang trabaho, di ba? Nakahandang pagkain. Kaya yung presence niya ba lang langit na? Sabi nga nila, yun na yung pahinga mo. Makita mo lang yung mahal mo, di ba? Yes. Kaya bang mabuhay ng lalaki na walang babae? Para sa akin hindi. Kasi asawa ko bubuhay sa akin.
Sa akin, as lalaki, hindi talaga kaya mawala ang babae. Parati tayo ngayon eh. Walang babae, puro lalaki. Hindi talaga pwede. Hotdog party yun. Kung may nakakita ng nagiinuman kayo, puro hotdog. Ang babae. Sa akin ng beer house naman tong perspective ni Tropa. Talo sa buhay talaga yan. Hindi ka pwedeng mamuhay ng walang babae. Mahirap maging masaya pag walang mga babae. Correction, babae, hindi mga babae. Pero sa lipunan, sir, or sa relationship na... Inurong pre, binawi, baka daw mahuli ng asawa. Babae daw, hindi mga babae. Ano bang talagang ano? Kung baga sa basketball, minsan nagiging decision maker yan. Tama. Parang coach yan. Parang yung mga magnanay natin, hindi tayo makakarating sa pupunta natin kung walang nanay ng nanay natin. One of the most important thing in life is yung woman. Naalala ko din, sabi ng mama ko, hindi dahil sa akin, hindi ka mabubuhay. Tama. Talaga. Kaya ba akong mabuhay ng lalaki? Diba? Again, pare, hindi ako masyadong agree sa mga pinagsasabi nila. No? Pero they're coming from a logical standpoint. Eh. Diba? Logical standpoint sila nanggagaling. Katulad nung sabi ni Tropa, yung beer house yung perspective. Sabi niya, girls daw are, lalo na yung nanay niya, guidance. Diba? Which is, yun ang isang purpose ng nanay sa isang pamilya. Eh. Diba? Yung pag-nurture dun sa anak. Diba? Siya yung parang soft side dun sa reality, di ba? Kasi magulang natin, di ba? Balance yan eh, kaya may tatay at nanay sa relationship, sa family. Yan ang magbibigay sa'yo ng balance sa buhay. Di ba? Hindi pwedeng parehong emotional yung magulang mo. Yari ka sa paglabas mo sa reality. Hindi pwede. Kailangan may isang malambot, may isang matigas. Kasi ganun sa reality, di ba? Minsan, may kasiyahan, may kalungkutan, di ba? Yun yung purpose ng magulang natin. At yun yung sa tingin ko sinasabi ni Tropa na may guidance in terms of yung sa nourishment nga, yung nourish, yung pag yung care sa ng nanay mo, iba kasi yun eh. Nang masarap yun sa feeling na yung nanay mo may care sa iyo, pinaghahandaan ka, inaalagaan ka, ganoon, di ba? Si tatay naman, ang trabaho naman ni tatay sa yung bigyan ka ng reality, yung medyo ipupush ka, no? Tawag dito. Basta balance eh. Di ba? Hard and soft nga. Ganun. One of the most important thing in life is yung woman. Naalala ko din, sabi ng mama ko, hindi dahil sa akin, hindi ka mabubuhay. Tama. Talaga. Kaya ba akong mabuhay ng lalaki nang walang babae? Hindi. Bakit? Yung No Man is an Island. Hindi ka mabubuhay ng ang isang lalaki nang walang kasamang tabuang sa buhay. Kaya may ginawa yung Diyos ng babae para sa lalaki. Bilang may asawa na rin, may mga ginagawa yung mga babae na kapag para sa akin bilang lalaki na hindi ko rin kayang gawin ng ako lang. Anong greatest asset ng mga babae sa lipunan? Masikaso. Ayaw na nga nilang makalat, yung gusto nila lagi malinis lahat ng nakikita nila. Lovable. Parang mainit ulo mo pag walang asawa. Totoo yun eh. Yung lovable na sagot ni Tropa, yun yung sinasabi ko kanina na hindi niya lang siguro ma-explain ng mabuti. Yung lovable, sa tingin ko ibig niya sabihin dun is yung 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 peace nga eh, yung peace na binibigay sa'yo ng babae. No? Again, nakikita nyo ba yung mga sagot ng mga lalaki? Hindi sila takot sabihin yung kumbaga humble ang mga sagot, 'di ba? Humble. Walang kailangang pekein eh, 'di ba? Walang kailangang magkunyari kasi totoo eh, 'di ba? So, ano sa tingin mo natutulong sa'yo ng babae? Ibibigay ko yung best ko kasi para mas sinusupport niya ako. Naging inspiration. Iba pag sinabi ng totoo yun. Kaya mo yan. Iba eh. Siya nagsabi sa'yo parang ayaw ko maniwala. May hindi ako kayang gawin pero sinasabi niya lagi na kaya mo yan, subukan mo. Yun, di ba? Exactly. Di ba? Kung nanood kayo ng mga videos ko, tumutugma eh. Di ba? Ang isang wifey material talaga is yung nagsusupport sa'yo tsaka yung peace mo. Di ba? Pag uwi mo sa bahay, tahimik, no? Isa na yung peace mo, ganyan. Hindi yung tatalakan ka pang mga ganun. So, again, yung mga sinasabi na dito, based on experience, no? Dito mo makikita ang pinagkaiba ng walang ka-relationship dun sa meron eh. Di ba? Kasi itong mga lalaki na to, they're talking based on their experience sa babae. Yung mga nandun kanina sa kabila, mga chika bebe dun,
wala. Komentong Twitter lang. Nagsasalita lang sila without thinking, without any experience kung ano ba talaga yung pinagsasabi nila. Which is ganun talaga ang mga ibang kababaihan. Nagsasalita lang based sa kung ano yung nakita nila, sinabi ng influencer. Di ba? Kahit di pa nila na-experience. Di ba? So, ito, kung nakikita nyo yung mga sagot ng mga lalaki, they're coming from kung ano yung na-experience nila, kung ano yung sinabi sa kanila, kung ano yung nga, na-experience nila. No? Kaya, totoo eh. Diba? Genuine. Hindi peke. Tamis! Tinatamad ka na, tapos isang sabi lang nila, parang bigla ka na lang. Nagkaka-energy ka, no? Hindi mo na kailangan ng karga. Pwede mga toyo sila, no? Automatic din sa kanila, di mo na bakit eh. So yun na pare, natapos na yung sa mga lalaki. No? So anong nakuha natin? Anong napulot natin dun sa video na yun? Mapapatunayan dun pare na pag mga girls talaga ngayon, no? They love to prove eh. May gusto talaga silang patunayan. Yun yung gusto nila laging gawin. May gusto akong patunayan. 'Di ba? May gusto akong patunayan. Kaya minsan kahit hindi totoo, kahit wala naman silang nararamdaman na ganun, wala, sasabihin lang nila kahit di sila nag-iisip. 'Di ba? At yung nga sabi ko kanina na madalas kong marinig sa mga babae na ang lalaki daw ma-pride, narcissist, ma-ego. Pero kung magiging honest ka pare, kung may babae man nanonood dyan, maging honest ka. Sino ang ma-pride, ma-ego, narcissist dun sa interview natin? Dun sa napanood natin, di ba? Kung hindi ka bias, wala kang agendang iniisip. Yung mga babae, di ba? Ma-pride, ma-ego, narcissist. Sarili lang nila iniisip nila. Samantalang itong mga lalaki, pwede naman silang magkunyari, di ba? Pwede naman sabihin, hindi, malakas ako eh. Nunod ako ng Joshua Point eh, di ba? Pero hindi eh. Sinabi nila yung totoo eh. Di ba? Kahit naging mukhang malambot sila doon sa mga sagot nila, pero it is what it is eh. Yun kasi yung na-experience nila, hindi nila kailangan pumeke. Di ba? Samantalang yung mga girls, sasabihin nila ito, di ba? Tapos pepekein nila mamaya ay uurong sila, sabihin nila. Pero syempre, kailangan natin ng babae mga ganyan. Kailangan ng mga lalaki. Pero hindi naman kailangan, hindi naman necessity. Pero kung if ever lang na meron, gusto rin. 'Di ba? Laging urong-sulong eh. 'Di ba? Kasi may gusto nga silang may gusto silang image na ipakita na kahit hindi naman nila tunay na nature 'yun. Pero nga ito yung dito pumapasok ngayon yung social conditioning eh. Diba? Dahil sa social media, Twitter, na feminism shit na yan. Kaya ngayon yung mga babae nalilito. 'Di ba? Gusto nila sinasabi ng nature, damdamin nila, hindi, kailangan mo yung lalaki. Kailangan natin ng isa't isa. Pero dahil sa feminism na conditioning na yan, nalilito ngayon sila, hindi nila alam kung ano yung sasagot nila. Hindi, necessity. Pero kailangan nyo ng babae, lalaki. Pero hindi kailangan. Ano ba talaga, putang ina? Di ba? So, bro, kaya ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Pagka naghahanap kayo ng partner ninyo, no? Isang red flag na dyan is pagkakaroon ng feminism mindset ng isang babae. Kasi, confused na yan, bro. No? Pagka kinain na yan ng feminism, confused na yan. Lalo pagka naging ka-relationship mo yan. Ang gulo niyan. Well, naniniwala rin naman ako na kung matikas ka na lalaki, susunod sa iyo yung babae. No? Kung may abilidad ka bilang lalaki na tablahin yung mga nonsense nila, mawawala din naman yun. No? Pero minsan sakit ng ulo, dami mo rin iniisip, ayoko mo na lang makipag-deal doon, kaya red flag na siya kung tutusin. No? Pero anong masasabi ninyo pare? No? Kayo naman, magbigay kayo ng comment sa baba. Leave a comment down below. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Once again, medyo mahaba yung video na to, no? This is Joshua Point. See you next time. Boom. GFAB